can smell the gold medal in a few seconds. And the Philippines has defended its SEA Games gold medal. Ka-express, walang script, walang awa, walang takas. Sa harap ng home crowd ng Thailand, sa gitna ng pangluluto, pressure at panalait, Gilas Pilipinas men, sinara ang kwento at muling pinatunayan kung sino ang tunay na hari ng basketball sa Southeast Asia. Back-to-back champion, 20th SEA Games gold, at mas masakit para sa host nation, sila mismo ang tinanggalan ng angas sa sariling bahay. Ito ang klase ng tagumpay na hindi planado sa papel. Ilang beses nagpalit ng lineup, ilang linggo lang ang preparasyon. Hindi Team A, hindi Team B, hindi Team C, pero sa oras ng laban, Team F ang naging Team Fearless. Kahit bumagsak agad sa early 13-point deficit, hindi nagpanik ang Gilas, tahimik lang, tapos biglang umatake. Isang late surge na literal na nagpatahimik sa arena, 70-64 ginto. Hindi ito panalo ng isang bituin, ito ay panalo ng sistema, tapang at next man up mentality. May sandali sina Parks, Bolick at Wright, at si Aram ang naging haligi sa loob. Sina Manzano at Panopio, mga revelation. Si Malonzo, sorpresa. Si Chua, tahimik pero sulit. Lahat may ambag, walang nagbida, lahat lumaban. Ganito ang championship DNA. At kung akala nila lalambot ang Gilas dahil sa eligibility rules at Rooster Chaos, nagkamali sila. Mas lalong tumigas. Kahit anong luto, kahit anong sigaw, kahit anong mind games, hindi natinag. Ito ang klase ng panalong sobrang satisfying dahil alam mong pinagdaanan ang hirap bago ang ginto. Pero hindi dito natapos ang kwento. Dahil habang nagwawala sa saya ang Gilas men, isang mas malakas na mensahe ang sumabog. Gilas women, gold din. Men and women, double gold. Twin crowns, isang bansa, iisang bandera, iisang sigaw. Ito na ang ika-20 SEA Games gold ng Gilas men. 5 FIBA Asia Cup titles, 5 Asian Games gold. Hindi ito yabang, ito ay kasaysayan. At sa bawat tournament na sinusubukang ipagkait ang trono, may isang realidad na paulit-ulit na bumabalik. Asian basketball still runs through the Philippines. Ginulat ang mundo, tinanggal ang angas, at muling ipinaalala, kahit Team F pa yan, ang Gilas ay laging Team Gold. At sa mismong teritoryo ng Thailand, sa harap ng home crowd na handang magdiwang ng sariling corona, isang bagay ang hindi nila inaasahan, ang tibay ng Pilipinas, Team F. Ito ang uri ng laban na hindi lang sinusukat sa court, kundi sa tapang, disiplina at kakayahang tumayo, kahit paulit-ulit kang sinusubok. At ang panalong yon, malinaw ang mensahe, kahit anong pangalan sa lineup, ang puso ng Gilas ay isa. Bago pa man tumunog ang buzzer, ramdam na ang tensyon. Thailand ang host, Thailand ang paborito, Thailand ang may kompletong preparasyon. Samantala ang Gilas, pera-peraso ang paghahanda. Ilang beses nagbago ang komposisyon ng kupunan dahil sa eligibility rules. Ilang linggo lang ang pinagsamahan. Walang luxury ng mahabang training camp. Walang pagkakataong bumuo ng comfort zone. Ang meron lang, tiwala sa sistema at paniniwalang sapat na ang bandera sa dibdib. At doon nagsimula ang tunay na kwento. Maagang inambush ng Thailand ang Gilas. Bumukas ang laro sa mabilis na opensa ng host at umabot pa sa 13-point deficit ang Pilipinas. Para sa maraming kupunan, doon nabibigay ang loob, pero hindi sa grupong ito. Walang nagmamadali, walang nagtuturuan, tahimik lang sa huddle, laro lang, next man up. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nagbago ang ritmo. Humigpit ang depensa ng Gilas, bawat pasa ng Thailand, sinakal, bawat drive sinalubong, unti-unting naubos ang yabang ng host nation. Ang ingay ng arena napalitan ng kaba at sa gitna ng pressure, lumabas ang kolektibong lakas ng Pilipinas. Walang isang bayani, pero maraming sandali ng tapang. May mga clutch na tira, may mga crucial rebounds, may mga depensang hindi lalabas sa box score, pero pumapatay ng momentum. Dito nakita ang tunay na mukha ng Team F. Hindi sila naglaro para magpasikat, naglaro sila para mabuhay sa bawat possession, sa bawat loose ball, parang huling pagkakataon, bawat stop, parang championship point.
At habang papalapit ang huling mga minuto, ramdam na may paparating na pagsabog. Dumating ang late surge, isang sunod-sunod na execution sa opensa, isang serye ng stop sa depensa. Ang dating 13-point deficit unti-unting natunaw hanggang sa tuluyang maagaw ang kontrol. Sa bawat basket ng Gilas, lalong tumitindi ang katahimikan sa arena. Sa bawat mintis ng Thailand, lalong lumalakas ang loob ng Pilipinas. Eto na ang sandaling hindi nila binitawan. Pagdating sa final buzzer, malinaw ang resulta, 70-64, ginto, back-to-back. At eto ang pang-20 SEA Games title. Hindi ito panalo ng pinakamalakas sa papel, ito ay panalo ng pinakamatibay ang isip at puso. At sa simula pa lang ng kwento, malinaw na, hindi aksidente ang dominasyon ng Gilas. Habang umiinit ang laro, malinaw na may plano ang Pilipinas. Hindi sila pumatol ng home crowd, hindi sila nagpasilaw sa bilis ng Thailand sa unang bahagi ng laban. Sa halip, pinili nilang papagalin ang laro, kontrolin ang possession at gawing mabigat ang bawat opensa ng kalaban. Bawat depensang stop ay sinundan ng maingat na execution, walang pilit, walang hero ball, puro tamang desisyon. At dito nagsimulang mabasag ang kumpiyansa ng host nation. Ang mga tira na pumapasok sa unang quarter ay unti-unting naging alanganin. Ang mabilis na galaw ay napalitan ng pag-alinlangan. At habang lumilipas ang oras, ang dating maingay na arena ay unti-unting natahimik. Hindi dahil sa isang highlight play, kundi dahil sa tuloy-tuloy na pagkitol ng momentum. Ito ang uri ng basketball na nakakasakal. Isa sa mga pinakamalino na simbolo ng panalong ito ay ang next man up. Kapag may napagod, may papalit. Kapag may naipit sa depensa, may sasalo. Walang espesyal na papel, walang permanenteng bida. Lahat handang pumasok, lahat handang mag-adjust. Ito ang dahilan kung bakit kahit ilang beses nagbago ang lineup, hindi nagbago ang kalidad ng laro. Habang papalapit ang huling yugto, mas lalong tumigas ang Gilas. Ang bawat rebound ay parang personal na laban. Ang bawat loose ball ay pinaglalaban na parang buhay ang kapalit. Sa mga sandaling ito, makikita ang kaibahan ng koponang sanay manalo sa koponang umaasang manalo. Ang Thailand ay naghahanap ng big play, ang Gilas ay naghahanap ng tamang play. At sa basketball, palaging panalo ang may mas malinaw na isip. Ang late surge na tumapos sa laban ay hindi biglang swerte, ito ay resulta ng 40 minutes na pagtitiis. Ang mga basket sa huling bahagi ay produkto ng naipong pressure ng depensa at disiplina sa opensa. Kaya nang tuluyang maagaw ng Pilipinas ang kalamangan, wala nang balikan, alam ng bawat manlalaro kung ano ang gagawin. Alam nila kung paano tapusin ang laban. Ito ang championship composure. Congrats, Gilas Pilipinas!